Mga kwentong pambata. Ang tamad na prinsipe at ang masipag na prinsesa. Sa kaharian ng Mabel ay namuhay ang isang napakaabala na hari, si Haring Budin. Oras na po para tapusin ang taon ng papeles ng buwis sa kambing kamahalan. Humihingi po ang opinyon ng kusina kung turdukin o dotorkin ang ihahain, kamahalan. Pasya ang inyong tiyahin na manatili tuwing katapusan ng linggo bawat linggo sa loob ng susunod na 2 taong, kamahalan. Sobra na ang naranasan ng hari. Magre-retiro na ako! Pero sino po ang magbubuwis sa mga kambing? Sino po ang pipili ng ibon na kakainin sa hapunan? Sino po ang mag-aasikaso sa inyong tiyahin? Siguradong hindi ako. Mabuti na lang may ibang plano ang hari. May kambal na anak si Haring Budin na handa at may kakayahang humalili sa trono. Kunin ang mga anak ko. Oras na para humarap sila sa responsibilidad. Hello? Grabe naman, Oliver. Wala na pang ilalakas ang hilik mo? Grabe naman, Olivia. Hindi ba nakakainis ang boses mo? Isusumbong kita kay ama. Hindi, wag. Noong huli, pinaghugas niya ako ng trono gamit ang sipilyo at bawal pang gumamit ng mahika. Buti nga sa'yo. Ikaw na yata ang pinakatamad na taong nakilala ko. Kaya sigurado akong hindi mo rin tinapos ang parusang yon. Medyo ginamitan ko ng mahika ang isang sa mga katulong para gawin yun para sa akin. Kapag nagretiro si ama at sinubukan mong agawin ang trono, pagtatawanan ka niya. Walang sino man na kasing tamad na katulad mo ang may karapatang mamuno sa kaharian. Para bang mas magaling ka, binibining perpekto. Medyong tabingi ang tinidor. Nasira na ang buong pagkain. Wah! Wah! Napaka-mature. Hindi rin naman magre-retiro si ama. Mahal niya ang pagiging hari. Prinsipe Oliver, Prinsesa Olivia, pinapatawag po kayo ng inyong ama sa silid ng trono. Nagpasya na po siyang magretiro. Ama, kamahalan, Dakilang kamahalan, Ginoong Ama ang pinakadakila. Tama na! Sobra na kayo! Narinig na ninyo na magre-retiro ako, hindi ba? opo ama. Handa na po akong pumalit sa inyo. Opo, Ama. Handa na po akong pumalit sa inyo. Magandang marinig yan. Ngunit hindi maaaring pumili hanggat wala kayong napapatunayan pa. Magkakaroon tayo ng seremonya na paligsahan ng mahika kung sinong uupo sa trono. Ang magwawagi sa kompetisyon ang magiging susunod na hari ng Mabel. Maglalaro tayo ayon sa patakaran, may tanungan at may mga hamon. Pero ama, mas malakas palagi ang mahika ni Oliver kaysa sa akin. Ibig sabihin ay kailangan mo magsanay. Ibig sabihin di ko gagawin. Maaari na kayong umalis. O ayan, Para saan ito? premyong pampalubag loob. Alam mo na, para sa paligsahan ng mahika. Ang yabang. Naiinggit ka lang kasi mas malakas ang mahika ko sa'yo. Kaya ko rin yan. Kaya mo bang patunayan? Salamat sa pagpapatunay ng punto ko. Kita tayo sa koronasyon ko. Matutulog muna ako. Masulong na mahika para sa salamangkero. Mukhang ito na ang solusyon.
tambayan ng mga butiki? Anong ginagawa niyo rito? Sandali. Binabasa niyo ba ito? Marunong magbasa ang butiki? Kaya nila yon kung gamitan ko sila ng mahika. Alam ko na, tatakas ka na naman sa pag-aaral para sa kompetisyon. Hindi ako tumakas. Pinagawa ko lang yon sa iba. Hindi ko tatawaging iba ang mga yan. Hindi ka naman marunong ng salita nila. Malay mo, di mo alam. Alam ko, kambal kita. Lumaki tayo nang magkasama. Hindi ka marunong magsalita ng butiki. Eh di sige, alika na mga butike. Para kang hindi kailangang mag-aral. Hindi nga. Hindi mo masasabi yan kapag tinalo kita sa kompetisyon mamayang gabi. Kahit ano. Sobrang tamad mo. Naiinis na ako sa'yo. At ikaw naman, sobra-sobra. Hindi ka nararapat sa trono. Hindi ikaw ang magdidesisyon. Si Ama ang pipili. Salamat mga Ginoo at Ginang sa inyong pagdalo sa gabi ng paligsahan ng Maika. Ang mananalo ngayong gabi ang magiging bagong hari o reyna ng Mabel. Yay! Woo! Yay! Huzzah! Yay! Tiwala akong naganda kayo at nagsanay para sa gabing ito. Opo, mahal na hari. Parang ganun na nga. Simple lang ang patakaran. Una, mga tanong tungkol sa mahika. Pangalawa, aktual na pagsubok. Kapag tabla, may ikatlong bahagi. Magsimula na ba tayo? Yay! Hey! Yes! Ah! Unang tanong, anong uri ng mahika ang karaniwang inuugnay kay Merlin? Propesiya at pagbabago ng anyo. Tama! Yay! Oh, ayos! Ganun lang? Ang dali nun. Kung madali lang yon, bakit hindi ikaw ang sumagot? Kalawang tanong, saan karaniwang mahika ginagamit ang tinik? Isang mahikang panangga. Tama. Huling tanong. Ano ang dapat isaalang-alang kapag nagpapalutang ng bagay sa ibabaw ng tubig? Bigat ng bagay at paglutang sa tubig. Tama. Yay! Yuhuu! Yay! Ikalawang bahagi, duelo. Layunin ninyong pigilan ang kalaban sa paggamit ng mahika nang hindi siya nasasaktan. Di ka masaya. At matatalo ka na. Simulan. Tornare Indietro! Mabuhay si Reyna Olivia! Mabuhay si Reyna Olivia! Mabuhay si Reyna Olivia! Mabuhay si Reyna Olivia! Wala nang ikatlong bahagi. May malinaw na napanalo. Ipinagmamalaki kita, anak ko. Pinabati kita. Salamat, Ama. Alam kong magbubunga ang pagsisikap ko. Hoy, paano naman ang pagsisikap ko? Anong pagsisikap? Nagtrabaho ako. Kapatid, ikaw ay isang tamad nitong buong linggo. Sa halip na mag-aral ka, pinabasa at pinakabisado mo sa mga butiki ang iyong libro. Sa halip na mag-ensayo, pero natulog ka lang buong araw at gabi. Pinaghandaan ko ang lahat. Tingnan mo kung nasaan ako ngayon at kung nasaan ka dahil sa katamaran mo. Tama ka. Dapat nagsikap ako. Kahit ganoon, mas malakas pa rin ang mahika ko. Ngunit hindi ka mas malakas na mag-aaral at hindi ikaw ang bagong hari ng Mabel. May aaminin ako. Ayokong talagang maging hari. Ano?
Sinadya akong matalo para iwasan ang responsibilidad ng corona. Mas grabe pala ang katamaran mo kaysa sa inaakala ko. Dapat sinabi mo sa amin. Oo na, nagkamali ako. Mapapatawad mo pa ba ako? Dapat kitang parusahan sa pagkatalo sa kompetisyon. Ngunit sa halip, bibigyan kita ng pagkakataon basta't mangako kang hahanapin ang tunay mong layunin at maglilingkod sa kaharian sa paraang yon. Ako ay nangangako. Olivia, Ama, patawad. Bilang bago mong reyna, pinapatawad na kita. At sa gayon, si Olivia ay naging si Reyna Olivia, ang pinuno ng kaharian ng Mabel. Ang kanyang kapatid na si Oliver ay pinili na pag-aralan ang mga butiki, sorology, at gamitin ng mahika upang bumuo ng komunidad ng butiki sa buong kaharian. Natutunan niyang ang kanyang katamaran ay dahil sa kawalan ng direksyon sa kanyang buhay at hindi dahil sa kakulangan ng kanyang kakayahan sa kailangan niyang gawin. Umunlad ang kaharian ng Mabel sa pamumuno ni Reyna Olivia at namuhay silang lahat ng masaya magpakailanman.